So yun guys, good evening. Habang naghihintay tayo ng sagot ni owner ng Block 19 kung ano magiging desisyon niya. So sisimulan na natin yung 5 airsoft rifle na pinadala sa atin isang araw. So ito sila, yan, pakita ko sa inyo. Pero sa ngayong gabi, try muna natin gawin yung 4. Yan, kayo nasa video. So parehas silang M16A1 at isang M16A2. So ang gagawin lang naman natin sa kanila is pare-parehas din since matagal na sila hindi nagagamit. Ang sabi ni owner, ayaw na raw mag-fire. They need na ng recondition ng internal parts. Check natin yung mga dapat palitan. So, since gagamit tayo ng 11.1 volts lithium polymer battery, hindi na natin gagamitin yung stock battery niya na 7.4, mas papatibayin na natin yung internal parts niya. Kasi unang-una, mataas ang chance sa babasag, lalong-lalo na yung piston. Kasi yung piston body nito is made of plastic. So, ngayon magpapalit tayo ng piston body na metal na yung ngipin niya. Ayan. So, makikita nyo guys, napakaganda ng unit na to. So, marami naghahanap ng ganito. Yan, M16A1. So yun, guys, start na tayo kasi medyo mahaba-habang gawa na naman to. 4 na unit ang target natin ngayong gabi hanggang umaga. So yun, disassemble na tayo. So yun guys, pakita ko sa inyo. Ito yung internal parts ng mga stock na JG, yung mga sinuuna pa. Plastic yung piston body. Then mapapansin nyo, kahit ipump ko siya, wala na siyang compression. Kumbaga, loose compression na siya. Kahit tanggalin natin yung nozzle yan. So ito kasi nangyayari rito. Yan, tumitigas yung o-ring na yan. Yan yung kailangan natin palitan sa kanya. So yun sir, sa owner nito, kailangan natin magpalit ng piston body, head, tsaka o-ring para may balik natin yung dating performance niya. Then doon sa tatlong unit pa ng M16A1 na gagawin natin, lahat ganito rin yung gagawin natin. So napakasimple lang. Palitan tayo ng piston body, tsaka spring, then o-ring, yan, yun lang. Yung makapansin na color black yung ngipin niya. So ito yung mas matibay na piston body. So talagang tatagal na to. So yun guys, install na natin lahat na kailangan install. Then, kung na lang hindi pa natin nagagawa, yan, yung connector. Kasi kung mapapansin nyo yung connector niya, yan, laki talaga. Ito yung mga sinuunang connector pa. So magpapalit tayo ngayon ng Tamiya plug para magamit natin yung mga bagong lithium polymer battery. Let's go! So yun guys, na-install na natin yung panibagong Tamiya plug. So test pair na muna natin. Tignan natin ilang volts yung battery. 11.2 volts. Ayan. Pwede naman, oh. So, install na natin, reassemble na natin, at meron pa tayong 3 pirasong ganitong gagawin. So yun guys, ito pa yung isang papalitan natin sa kanya, yung hop-up rubber. So papakita ko sa inyo kung bakit natin kailangan palitan. So ito kasi mga hop-up rubber nito, dala ng katagalan na hindi nagagamit, tumitigas yan. So yun yung halos hindi na natin matanggal. So ngayon pupuwersahin na natin siya.
Yun o. Kita nyo, napakalutong na niya. Ayan. Crispy na. So, yung isang bagay na nagpapahina ng FPS, lalo-lalo na sa mga ganitong lumang airsoft. So, ngayon, gagawin natin is, magpapalit tayo. Sayang. So, yun guys, update lang tayo dito sa isang M16A1 ng JG na pinadala sa atin. So, ito yung 4 na piraso na i-recondition natin yung internal parts. So, ngayon, good news, 100% okay na siya, working na. Pakita ko sa inyo, semi, full auto, then safe. Yan. So, functional na lahat. Then, wala na rin problema. Nakapagpalit na tayo ng mas matibay na piston body. Nagpalit na tayo ng piston head, yung o-ring sa piston. Yan. Then, air seal. Inayos natin yung air seal niya para mas maganda yung lipad ng bala. Siyempre, yung hop-up rubber na matigas na. Yan, yung mga durug-durug na yan. Nagpalit na rin tayo para mas maganda yung lipad ng bala niya, mas accurate. At yun, ang pinakahuli, yung Tamiya plug, yung connector sa battery. Kasi ito yung dati niyang connector, yung malaki, yung sinauna pa. So yun, since okay na siya, na-test pero natin, semi, full auto, safe, okay na siya. Simulan naman natin yung 3 pang kasama nito. So wala naman tayong ibang gagawin doon, kundi ganito lang din. Kung yung ginawa natin dito sa unit na to, same lang din yung gagawin natin dito sa 3. So yun lang, sir, ulit sa owner nito, yun, maraming salamat po at sa akin yung pinagkatiwala itong unit na to. Then, update lang tayo doon sa 3 pang natitira. Then, sa isang M14 na gagawin din natin, abang lang po tayo. So, yun lang, ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft unit, message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone, then pag-usapan po natin.